Hello everyone, this is Elise Manalo Francisco and welcome to my sit-in vlog. So, it's been a while guys since gumawa tayo ng matinong vlog dito sa aking channel kay Elise Manalo Francisco. And meron akong, na-miss nyo ba tong ganito? Itong sit-in vlog na ganito, yung upo-upo lang and then tamang kwentuhan, tamang bigay ng topic habang nagkakape. Pero kakakape ko lang kasi kanina 2 hours ago, kaya hindi muna ako magkakape ngayon. And meron kasi akong tinanong sa aking IG stories and nag-ask ako doon kung meron silang gustong isuggest sa akin for my podcast. So parang nagpa-plan kasi ako na gumawa ng podcast dito sa aking channel kay Elise Manalo Francisco. And may isang nag-comment doon, sabi doon paano po maging confident gaya mo? 'Di ba? So na-flatter naman talaga ako na, ay, talagang ang tingin sa akin ay very confident. And misconception talaga yun sa akin ng mga tao. Friends ko, nakakakilala sa akin, surround talaga. And especially yung mga nakakakita sa akin sa social media, akala nila talaga sobrang full of confidence ako. 'Di ba? But it is only by the grace of God lang talaga. Pero dahil yun yung question niya, itatakal natin kung paano nga ba natin ibuboost yung self-confidence natin. Kasi sabi ko sa inyo, naaaral po yan. Yung confidence na yan, naaaral yan. As long as you desire, as long na ginugusto mo talaga yung isang bagay, lahat na papag-aralan. And meron ako mga tip na ibibigay sa inyo kung paano natin mabuboost pa yung ating confidence, 'di ba? Kasi kasi yan din yung mga ginawa ko before. Pero inaamin ko sa inyo guys, more pa. Kailangan pa ako ng more pa na confidence kasi yung mas nakakakilala talaga sa akin, yung lagi kong kasama. Alam talaga nila na may pagkamahiyain side pa ako. Maniwala man kayo o sa hindi, 'di ba? But it is only by the grace of God. So, how to boost your self-confidence. So what are you waiting for, guys? Let's talk about how to boost your self-confidence. So number 1, guys, na masasuggest ko sa inyo is we need to be very comfortable with who we are. 'Di ba? Kailangan komportable tayo kung sino tayo. Alam natin kung sino talaga tayo, kung ano yung mga kaya at hindi natin kayang gawin. Dapat mismo tayo sa sarili natin, alam natin talaga at kailangan natin yung tanggapin. 'Di ba? What are the things that we know about ourselves? So, i-examine natin yung mga sarili natin. Alamin natin kung ano ba talaga yung mga bagay na alam ko sa sarili ko. 'Di ba? Alam nyo ba yung mga weaknesses nyo, yung mga strength ninyo? Before, hindi ko talaga alam kapag tinanong nga ako dun sa interview. 'Di ba usually before, yung mga before interviews pa guys, usually tatanungin ka na, what is your strength and weaknesses? Kapag tinanong nyo ako doon, 'di ba, aminin nyo, ang sagot nyo is, my family is my strength, my family is my weakness. And which is totoo naman talaga. Minsan sila yung nagiging kahinaan at kalakasan natin. Pero ang gusto talaga nilang malaman, ano ang strength and weaknesses mo sa sarili mo? 'Di ba? So you need to know what are those things na kahinaan at kalakasan mo, and you need to accept it. 'Di ba? You need to be comfortable with it. Na parang, ay, ito yung mga hindi ko kayang gawin, ito yung mga kaya kong gawin, and kailangan komportable ka doon. And there's nothing wrong to be awkward. 'Di ba? Minsan sinasabi nila na kapag daw more on confident ka, kailangan surround ka ng maraming tao, marami kang kaibigan, marami kang kakilala, nasa crowd ka, nakakapagsalita ka sa crowd, 'di ba? Especially sa amin, kapag nasa church ka, akala lang ng iba yung mga hindi mahihiyain, yung inilalagay sa harapan. Pero hindi lang nila alam na kapag nasa harapan ka, kinakabahan ka rin. Sometimes, you feel awkward. And ako nga minsan kapag nag-hosting ako, guys, may mga words na feeling ko na dapat hindi yun yung iba to. May mga minsan maling English ako na nasasabi. And it's okay. Because I am comfortable with who am I. At tanggap ko yung sarili ko na ganun talaga ako, na hindi perfect. Minsan nakakapagsalita ako ng English na wrong grammar, 'di ba? And I am comfortable with it. Kahit yung iba hindi.
Tapos, kapag nafe-feel nila na, ay, okay lang sa kanya, parang tanggap niya kung ano siya, ganun na rin yung ibang tao, tanggap ka na rin kung sino ka. 'Di ba? Kasi ang kailangan lang naman natin gawin is to accept yourself before you could present yourself. 'Di ba? Gets nyo? Kailangan mo munang tanggapin kung sino ka bago mo maipakita sa iba or maipakilala sa iba kung sino ka. 'Di ba? Kasi mahirap maging hindi ikaw. Yung parang may gusto ka lang gayanin, parang ay may inaay ka lang na parang fan ka nung pagka-confident niya ng ganito. So gusto mo ganun ka na din. Kaya lang hindi ikaw yon. Kasi naniniwala ako na bawat isa sa atin mayroong mga uniqueness. 'Di ba? Bawat isa sa atin ay unique na ginawa ng Lord. And meron ka na wala sila at meron sila na wala ka. So, kailangan mo lang i-accept yung buong pagkatao mo para ma-present mo yung sarili mo sa ibang tao. So, ganun yung para sa akin na be comfortable with who you are. And you know guys, accepting who you are, knowing who you are, in that case, you will start becoming more confidence. 'Di ba? Mafe-feel mo yan sa sarili mo na, ay, nagiging confident na ako sa ganitong bagay kasi tinatanggap ko na kaganito ako. And there's nothing wrong to be awkward. Alam nyo guys, madalas akong nakaka-feel ng awkwardness. Especially kapag ako'y nasa harap ng maraming tao. But I learn myself not na ipahalata. Alam nyo yun? Nagigets nyo? Kasi, yan, alam nyo, yan talaga yung number one misconception sa akin ng maraming tao na ako ay malakas ang loob, talagang more confidence ako. Pero, hindi lang talaga kayo maniniwala na mahiyain talaga ako eh. Meron akong pagkamahiyain and nakaka-feel ako ng awkward at nangangatog din ang tuhod ko. 'Di ba? Hindi lang minsan kundi palagi. Especially kapag haharap ako sa maraming tao. Kapag ganito, ayan, more on confident ako kapag ganito, mag-isa lang ako, walang nakakarinig sa akin, and i-edit ko naman to, sa kanyo pa to mapapanood, so marireview ko siya. Pero kapag nasa crowd ako, nasa harap ako ng maraming tao, talagang na-awkward ako, nahihiya ako, bago ko pa maibato yung lines ko, sandamakmak pa ng prayer ang nasasabi ng utak ko talaga. Na Lord, talagang tulungan mo ako. 'Di ba? And minsan na-awkward ako, nahihiya ako, and that's okay because that is you. 'Di ba? There is nothing wrong to become mahiyain, to become awkward. Pero nade-develop yung ating confidence. So, minsan, alam nyo, kapag meron kayong nakita na, alam nyo yung minsan naiinis na kayo kasi feeling nyo sobrang lakas naman ng confidence nito. 'Di ba? Lakas naman ng loob nito. Yung tipong sa sobrang taas ng confidence niya, nakakairita na. So, pag nakakita kayo ng gano'n, number one, ang dami nilang insecurity sa katawan nila, sa buong pagkatao nila. Number two, guys, is sobrang kilala nila yung sarili nila. Komportable na sila sa sarili nila dahil alam nila kung sino talaga sila. So, we need to make the changes that we want to make. 'Di ba? Ikaw yung magbibigay, ikaw yung magde-decide sa sarili mo kung paano mo babaguhin ang sarili mo sa gusto mong pagbabago. 'Di ba? Kung gusto mong maging confident pa ng mas more pa, mawala yung hiya mo, ay kinakailangan talaga na kilalanin mo yung sarili mo ng malala. As in. So, that's number one tip. Number two, guys, is go out to your comfort zone. Alam nyo, kadalasan tayo, hindi tayo nagkakaroon ng confidence sa sarili natin dahil okay na tayong ganito. Nasa comfort zone kasi tayo eh. Alam nyo, ang tagal kong pinaglabanan yan. Takot na takot akong lumabas sa comfort zone ko. Kasi feeling ko, kapag umalis ako sa comfort zone ko, wala na akong kayang gawin. 'Di ba? Lagi kong sinasabi to sa ilan sa mga friends ko, especially sa churchmate ko, guys, na sila yung comfort zone ko. Kasi I can speak loud. Kumbaga, nasasabi ko yung gusto kong sabihin kapag sila lang yung kaharap ko. Kapag hindi na, nahihiya na ako, na-awkward na ako, natatakot na ako, baka hindi ko kaya. Kasi,
kasama ko sila for how many years and alam ko na may tiwala sila sa akin at may tiwala ako sa kanila na kumbaga mapahiyaman ako is okay lang dahil sila yan. Kapag ibang tao na yung mga kasama ko, sobrang takot na ako. Sobrang minsan hindi ko na mailabas yung words sa bibig ko kasi yung mind ko, feeling ko nahuhusgahan na agad ako, hindi ko pa siya ilalabas. So, hindi ako maka-go out sa aking comfort zone. Lagi pa rin akong bumabalik. Dito lang ako sa comfort zone ko kasi baka hindi ko kaya, baka mag-fail ako. Takot ako sa failure eh. Takot akong, mahusgahan, parang ganon. So, hindi ako makaalis sa comfort zone ko. And napakadali kasing sabihin na parang go out to your comfort zone, pero mahirap gawin. Especially kapag nakasanayan na natin. You need to try something new. Alam nyo yun? Kailangan itry natin itong bagong ito. Yung kumbaga hindi mo kadalasang ginagawa noon is gawin mo ngayon ng unti-unti until you will used to it. 'Di ba? Mapapansin mo na nasasanay ka na kahit hindi mo siya ginagawa before, kaya lang ginagawa mo na siya ngayon and then next week gagawin mo and then next week ulit. So hanggang sa nafe-feel mo na parang you are comfortable with it na. 'Di ba? Nafe-feel mo na you were used to it. Okay ka na, nakalabas ka na sa comfort zone mo, 'di ba? We need to put ourselves to those people na hindi lagay yung loob natin. Alam mo 'yon, na hindi tayo komportable. So, in that case, matututunan natin na mas makilala pa yung sarili natin. In that case, mapapansin natin na parang, ay, nabuboost pala yung self-confidence ko kasi kaya ko na makipag-usap sa mga taong hindi ko pa pinagkakatiwalaan. Kaya ko na halubilo sa mga tao na hindi ko laging nakakasama. So, kapag ganun kasi ang ginagawa natin, we can learn to adjust ourselves and to other people that surround us. 'Di ba? Kasi, syempre, kung sino lang yung mga kasama mo, kung ano lang yung mga ginagawa mo palagi, yun yung nakasanayan mo. So, yun lang yung alam natin. Dahil nag-try tayo ng something new, nakipag-make friends tayo sa ibang mga tao. So, natuturuan natin yung sarili natin na masanay dun sa mga bagay na mapapansin mo na lang na akala mo before ay dahil nasa comfort zone ka, yun lang yung kaya mong gawin. And kapag lumabas ka dun, umalis ka dun, mapapansin mo na, ay, kaya ko na pala. 'Di ba? By the grace of God, with the help of God, alam nyo, lagi kong, kapag meron akong, yung kinakabahan ako, tapos nahihiya ako, nafe-feel awkward ako, lalo sa vlogging, sa ginagawa ko dito ngayon. Yung parang makikipag-usap ako sa mga taong hindi ko kilala, first meeting lang, yung mga ganun. Tapos minsan, alam niyo yung natatakot ako kasi parang feeling ko hindi ko kayang sumabay sa meron sila. Ganun. Magpe-pray lang talaga ako and laging sinasabi sa akin ng Lord yung Philippians 4:13 that I can do all things through Christ who strengthen me. 'Di ba? Kung kailangan mo ng self-confidence, hingin mo sa Lord, na Lord, bigyan mo ako ng self-confidence because you said in your word in Philippians 4:13 that I can do all things through you who strengthens me. 'Di ba? As long as ang ginagawa mo ay para sa ikalalago ng pagkatao mo, wala kang aapakan ng mga tao, God will surely help you. 'Di ba? And lastly is keep learning. Kung akala mo ngayon ay marami kang alam, marami ka pang dapat alamin. Marami ka pang dapat matutunan in life. 'Di ba? Hindi natatapos ang kaalaman sa ngayon lamang. Every day in our life, we just need to allow ourselves to keep learning and know your value. As long as you know your value to God, and you know that God's love you so much, what else matter? 'Di ba? Kayang-kaya mo yung gusto mong confidence na yan. Mabuboost yung confidence mo kapag may Diyos na buhay ka, 'di ba? So, magtiwala ka lang sa Lord and makakaya mo yung mga bagay na akala mo ay hindi mo kaya by God's grace. So, just keep learning for new things. Keep learning for the things na magpapaboost pa ng confidence natin. 'Di ba? In that case, becoming more confidence ay magagawa natin by the grace of God. So, lagi lang nating i-acknowledge that apart from Him, we can do anything. Kahit pa yung confidence na gusto mong mangyari sa harap o likod
ng mga tao ay hindi mo magagawa kung wala ang Lord. Kaya lagi kong sasabihin that apart from Him, we can do anything. Kaya kailangan natin lahat ang Lord. Yung mga tips ko na yon, and ang ending, hingin mo lagi sa Lord. Ipag-pray mong mabuti na, Lord, bigyan mo ako ng confidence kasi hindi ko kayang humarap sa kanila. 'Di ba? So, yun. Sana ay may natutunan kayo. And yung na-share ko sa inyo ay experience ko lang, naranasan ko lang, kaya sinashare ko sa inyo. So, hopefully ay meron kayong napulot kahit papano. Meron kayong nakuha kahit konti. So, palagi nyo lang tatandaan na, mataas ang value nyo sa Panginoon. At mahal kayo ng Lord. Kaya everything will be okay according to His purpose, according to His will. So that's it, guys. God bless you all and thank you so much for watching this vlog. Hope you like it and see you on my next topic or next podcast, guys. Kung meron kayong gustong i-topic natin dito kay Celis Manalo Francisco, feel free to comment below, guys, for anything na gusto nyong i-topic natin. So, that's it for now. Thank you so much for watching this vlog. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. Bye, everyone. God bless you all.